Ayan si Chat. Kamusta ka na? Beto. Siya po ang ating dadalawin. Tara na, pinapapasok na tayo. Pasok na muna tayo. Bakit ka depressed? Ang komedyante kasi mas marami rin mga problema eh. Siyempre that time may sakit ng nanay ko noon. Tapos nagkaroon ako ng depression, nagkaroon ako ng anxiety, hanggang sa malakas na ako manigarilyo. Na dati hindi mo ginagawa. Oo. Siguro isang rim ako, isang araw. Ano ang nangyari dyan sa kanan mong paa? Sa sobrang sigarilyo ko. Yung dati nakikita nyo sa kahan ng sigarilyo, totoo pala yun. Sabi ng doktor, kailangan maputol kasi palapit na raw sa tuhod. Pag hindi, aakit na sa puso ko, diretso na ako mamatay. Yung mga bakla tumatawag. Sabi niya, makaya mo yan. Nagdasal ako, sabi ko, kakayanin ko to. Kasi pumayag ako ng paputol. Gusto ko pa mabuhay, gusto ko pa magtrabaho, gusto ko pa magkasama kami ng nanay ko. Nasaan yung mga kaibigan mo ha? Dumaranas ka ng ganyan. Hindi nila ako tinanggap. Ayaw nila ako papasukin kasi galing ako sa COVID hospital. Sabi ko, ganun pala. Doon mo makikilala yung tunay mong kaibigan at hindi mo tunay kaibigan. Hanggang sa tumawag na nga si boss, nag-worried na siya. Si Boss Wilbert. Sobrang lungkot niya kasi hindi ko lang siya boss. Beshi ko pa rin siya. Hindi siya makapaniwala. Napakasaya kong tao. Hindi ako mo masamang kaibigan. Nay, siya po ang nanay ko. Ako na po nag-aalaga sa nanay ko magmula nung siya ay hindi na makapaglakad. Ikaw ang aking tanging yaman na di lubusang nasumpungan. Naiyak na ako. Dead na ang nega, dead na ang bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon! Hello mga kachika! Welcome to my vlog! And for today's video mga kaibigan, meron po tayong dadalawin isang kaibigan na kasamahan pero hindi po siya sing-along master. Iba naman po ang linya niya, isa po siyang drag queen. Kaya pupuntahan po natin. Kaibigan ko po ito na matagal na hindi ko po siya nakikita ko lang po siya sa FB kaya susubukan po nating dalawin at kakamustahin kung ano na po ang naging buhay niya. So, dyan lang po kayo. Please like, share, and subscribe. At syempre mga kaibigan, mag-comment po kayo para rin po ang ganapan dito. Tayo na, samahan niyo po ako. So ito na mga kachika, lumabas na siya. Nagulat ako, sabi niya, first time ko lang din po kasi makakarating dito sa bahay nila. Kaya sabi niya sa akin, nandito na ako, nasa labas na ako. Ito na pala siya. Tara na, pinapapasok na tayo. Pasok na muna tayo. So mga kachika, welcome to my vlog. Pinakikilala ko po sa inyo ang tinaguriang Chat Caballo ng Panggabing Aliwan. Ladies and gentlemen, Chat Caballo. Hi sa inyo lahat. I'm Racing Chat as Chat Caballo. Nandito na po ako para makilala niyo po ang aking sarili, kung sino po ako talaga. Racing Chat, roll video!
Yan po si Chat Caballo. Kilala ko po si Chat Caballo noon pa po, maliit pa lang po ako, hindi pa po ako nagtatrabaho. Bata pa lang po ako, nagtatrabaho na po siya sa gabi. Kaya anong taon ka nga nagtrabaho, Chat? Mga 2008, 2007. Nag-start po akong stand-up comedian. Sa Nicolay po yun. Sa main circle po yun kay Daddy. Doon ko po una-una nakita si Donita. Kung nag-audition po sa akin si Donita noon. Napakagaling na bata talaga. Napakaingay na talaga ni Donita noon. Pero hindi pa rin nagbabago si Donita. May komunikasyon pa rin kami. Tapos napunta na ako sa music box. Doon ako naninervyos kasi yun ang una-unang sing-along bar na ang hirap Pumasok. pumasok doon at napahigpit ni Boss Wawi. Sumalangit po ang kaluluwa niya. Isa rin po siya tumulong sa akin at saka si Dan Josh. Si Dan Josh naman po, dinala niya ako na ABS-CBN. Sumali ako ng Showtime. Ang dami mong narating. Yes. Nung bumalik na ako, sa Cubao na ako, kinontinuous ko yung pagkatrabaho ko as a performer, pagpapatawa sa mga tao. Ang dating tawag sa inyo ay impersonator. Impersonator bago binansagan na drag queen. Oo, kasi yung drag queen, yun na yung millennial na tawag sa inyo, di ba? Yes, yung makikita mo para mga nakadrag, makapalang makeup. Sa impersonator naman, kailangan ka-lookalike mo, kamukha mo. Ako naman, as impersonator, komedyante po ang ginagawa ko. Hindi po kami madalas makita. Ito po yung bahay nila sa Sampaloc po ito. Ang bahay po namin, kabilang barangay pa po dati. Siyempre, pag mga performer po sa isang barangay, makikilala mo kasi pag may piyesta, lagi po sila nag-perform. Kaya nakilala ko po sila at naging kaibigan ko po sila. Hanggang nag-sing-along bar na rin po ako. Tapos di na kami nagkikita-kita. Nagkikita-kita na lang po kami sa Facebook, ganyan. Di, naisama mo na rin ako sa racket mo. Ay, totoo. Sa Rojas, sa Mindoro. Ay, ayan. Oh, nakita nyo, naalala niya pa yun na sinama ko siya at kinuha ko sila sa racket. Marami po ako kinukuha. Hanggat maaari makapagsama po ako ng mga talent, ginagawa ko po yan na isa po siya nakasama. Doon nagsimula ulit ang komunikasyon namin. Yes. Ayan. Ngayon, nakikita ko po kasi sa Facebook, madaling araw pag umuwi na ako, lagi itong nagla-live. Bakit ka ba nagla-live ng madaling araw? Wala, parang alis stress, alis pagod. Nagpapatawa pa rin ako pag nandun ako sa FB Live. Lalo na nung nagka-COVID, diba? Ang napapansin ko sa'yo, lagi kang umiinom. Usually naman kasi, kaya nag-umpisa yung inom-inom ko, parang mas magaling ako mag-show pag nakainom ako eh. Para mang malakas yung energy ko. Hindi naman dahil uminom ako, dahil singgera ako. Hindi naman. Umiinom ako para may energy ako sa pag-show. Tapos ito na nga nagka-COVID, nagkaroon ako ng depression, nagkaroon ako ng anxiety, hanggang sa malakas na ako manigarilyo. Na dati hindi mo ginagawa. Oo. Siguro isang rim ako, isang araw. Oo. Dahil sa sobrang depressed ko, nag-yosi ako. Pero kumakain naman ako. Nagsimula ang depression mo nung nagka-COVID lalo. Yes. Bakit ka na-depress? Paano nagsarado yung mga bar? Bawal ang club, sarado lahat. Lahat ng mga establishment, sinarado, di ba? Tapos bawal lumabas, bawal ganito. Kaya ang ginagawa namin, nag-FB Live kami. Kaso, mahina na rin pag sa FB Live. Kumikita naman kahit paano. Kasi iba pa rin yung nasa mismong bar ka, nag-work ka. Doon ka ba kumukuha sa alak ng lakas ng loob mo para mag-perform? Hindi naman, nervyosa kasi ako eh. Hanggang ngayon, pag lalabas pa rin ako ng stage, hindi maaaring hindi ako kabahan eh. Kasi Bakit? hindi ko alam kung tatawa ang tao sa akin, kung... Ay, may fear Oo, kang ganon. May fear akong ganon. Mahirap kasi ma-maintain yung ganon isang komedyante. Oo, kasi bilang komedyante, di ba, ang kalaban mo kasi dito, sarili mo eh. Oo. Yung nga lang, stand-up comedian din kasi ako, ang hirap din magbaksak ng joke. Siyempre, magjo-joke ka, sasaluhin ka ng kasama mo, di ba? Oo, ganun dapat. Ganun dapat. Ba't ka nalungkot ng bonggang-bongga? Ang komedyante kasi mas marami rin mga problema eh. Siyempre, that time, may sakit ng nanay ko noon. Tapos, hindi ako usually nakatira noon dito. 18 years ako sa Cubao tumira. Hindi ka kasama ng nanay mo. Oo, nagsarili na ako. Kasi ano ako eh, nung bata pa ako, kumbaga gusto ko kumita sarili ko, yung ako lang, parang ganon. Gusto mo maging independent. Yes, ganon. Ano ang nangyari dyan sa kanan mong paa? Sa sobrang sigarilyo ko, yung dati nakikita nyo sa kahanang sigarilyo, totoo pala yun. O yung may nangingitim, Oo. tapos yung dito sa liig, meron. So, hindi ko pa pinansin yun, tapos nangitim siya. Nang nangitim na yung bawat kuko ko, nahirapan na ako maglakad. Dahil malakal ako, arthritis. Nagsushow ka pa rin yan. Oo, nakapag-show pa ako, nakapag-racket pa ako, nakapag-out of town pa ako.
pero masakit na talaga. Tapos napansin ko na nandito na itim. Hanggang sa andito na siya. Hindi na ako makalakad. Habang kumikirot siya, kumukonekta siya dito, talaga napapaganon ako, napapairi ako. Oh. So that time na yon, sinugot ko na yung sarili ko sa ospital. Ang dami naming hospital, ayaw ako tanggapin. Bakit kayo ayaw Kasi tanggapin? COVID. Ay, Bawal ang opera. Siguro 13 hospital ko napuntahan, isang tahanan. Yes. Hindi pa rin ako tinanggap sa USC kasi ang daming may COVID, ang daming pang nag-aabang sa labas, nakapila. Hindi talaga ako in-accept nila, bawal daw operation kasi baka mahawa ako. Nagpunta ako ng Santa Ana Hospital. Eksakto, may kilala akong doktor, kilala niya ako pero hindi ko siya matandaan. Dati ko siyang customer sa Palawan Disco Bar sa Cubao. Estudyante pa lang siya noon. So tinawag niya ako, Mama, ito nangyari sa'yo? Sabi ko, doktor to. doktor na siya ngayon. Bading siya. Sabi ko, nangingiti mo. Yung chinek na nga gangrene daw. Parang cancer din. In-refer niya ako doon sa doktor na pinaka-professional doon sa Santa Ana Hospital. Tinanong niya ako diretsa. Sabi niya, gusto mo pa mabuhay? Sabi ko, opo. Puputulin natin yung paa mo. Ha? Ganun ka Hindi pa ako makasagot. Oo. Sabi ko, sige po. Sabi, sigurado ka? Sabi ko, opo, gusto pa mabuhay. Gusto ko pa mag-show. Ganun. Alam mo ba, pumila ako sa 4 na tent yun sa hospital? Oo. Kasama ko may mga COVID. Ko. Pero wala kang magawa. Wala. No choice. No diba? choice. Kailangan sa isang room, isa ka lang. Bawal ang pantay. So, ang pantay ko na si Pipi. Si Pipi, yun po yung kaibigan niya. Oo, na anak-anakan ko. Anak-anakan Si mo Pipi din. Smith siya tumulong sa akin. Nasa baba lang siya. Ang hirap nung that time ng COVID noon, andun lang ako mag-isa. Habang napapagumot ka, hindi alam ng pamilya mo na may sakit ka Hindi at ko. nasa ospital ka. Hindi ko muna sinabi. Ayoko mag-isip sila sa akin eh. Kasi hanggat maaaring makakayanan ko. Ayoko muna silang bigyan ng problema. Lalo-lalo ng nanay ko. Di eto na. 12 midnight, pumunta na si Doc sa akin. Ready ka na ba? Puputulin na natin yung paa mo. Sabi ko, sige po. Habang kinakausap ako ng mga doktor, lalo na si Doc, yung Nakakakilala sa'yo. nandun siya. Tapos habang kinakausap nila ako, may ginagawa sila sa likod ko. Yung pala, ni-injection na nila ako na anesthesia. Ay, hindi mo na mamalayan? Hindi na. Tapos, nung ginagano na ako ni Doc, may nararamdaman ka pa ba? Sabi ko, Doc, meron. O sige, last injection ko na to ha. 13 injection ko na sa'yo to. 13? Yes. Sabi niya, taas ang dosage mo. Sabi, sige, last na to ha. Pag hindi ko tutuloy yung opera sa'yo. Sabi ko, yeah. Tuntua pa ako dahil hindi ako ma-opera. Pagdating ng 13 na, Wala ka ng malay. wala na. Ganun pala, no? Pag inoperahan ka, yung palalang anesthesia ang ginawa sa'yo, yung pagising mo, wala ka sa sarili. May kumakausap naman sa aking nurse. Ano ba nangyari sa akin? Tapos pagtingin ko, ginalaw ko tong sa legs ko. Wala na siya. Tapos nag-hallucinate na ako. Tatawanan daw yung mga doktor. Sabi, inuutosan ko daw kumuha ng makeup kit kasi mag-i-start na yung show. Natatawa sila, naaawa sa akin. Nung nakita mo yung paa mo, wala na. Wala na. Iyak na ako, sabi ko. Yung mga bakla tumatawa. Sabi niya, makaya mo yan. Fighter kasi ako eh. Nagdasal ako, sabi ko, kakayanin ko to. Kasi pumayag ako ng pagputol. Gusto ko pa mabuhay. Gusto ko pa magtrabaho. Gusto ko pa magkasama kami ng nanay ko. Ilang araw ka sa ospital? Almost 1 week. Tapos tumawag na yung mga friend sa customer kung gusto music ba. Tinulungan nila ako, si Norin, taga-gobyerno. Tinawagan, wala kang nang iisipin, bayad na yan lahat, pati mga gamot mo, hanggang paglabas mo. Alam mo bang kumikirot to? Anong klase yung kirot niya? Grabe! Kasi wala nang anesthesia eh. Oo, nawala. Tapos buong buo, di ba? Buo. Dito wala nang tuhod eh. Sabi ng doktor, kailangan maputol kasi palapit na raw sa tuhod. Pag hindi, aakit na sa puso ko, diretso na ako mamatay. Punta ako sa mga friend ko. Hindi na ako mention kung sino sila. Hindi nila ako tinanggap. Kasi ayoko umuwi rito eh. Kasi ayaw mong ipaalam sa pamilya mo na putol na ang paa mo. Saan ka tumuloy sa tinutuluyan mong bahay? Wala na rin. Bawal na kasi ayaw na nila ako papasukin kasi galing ako sa COVID hospital. Baka may dala raw ako. O saan ka tumuloy? Una-muna, sa isang friend ko, sige, dito ka muna. Eh, nagkataon, may ka-live-in siya. Sabi niya, baka mamaya nagdala ng COVID yan. Sabi ko, huwag na, sige na. Ayun, aalisan lang ako, babalik na lang ako sa nanay ko. Kung ayaw nilang tumulong sa akin, wala namang mawawala sa akin. Basta ako natulungan ko sila, pero hindi ko sila sinumbatan. Kahit 30 pesos lang na Gcash yung gano'n. Ang dami sinabi. Alam mo ba yun? Sabi ko, ganun pala. Doon mo makikilala yung tunay mong kaibigan at hindi mo tunay kaibigan. Tapos sa mga hindi mo naman kaibigan na talaga, yung paunang tumulong sa'yo. Pero hindi ako nagtatanim sa mga loob sa kanila kasi dadaling ko rito yan eh. Maganda yung magpatawad eh. Hanggang sa tumawag na nga si boss.
nag-worried na siya. Si Boss Wilbert. Sobrang lungkot niya kasi di ko lang siya boss. Beshi ko pa rin siya. Di siya makapaniwala. Alam mo ba yung pupunta ako ng CR, wala akong assistant. Yung taas ng kama. Dumi-dumi na ako. Yung bababa ako na hindi ko matiis yung dumi. Doon ako dumudumi sa parang floor. Hanggang sa pumunta na ako ng CR. Awang-awa ako doon sa naglilinis ng kwarto. Pasalamat din pala ako doon sa room boy na yun ha. Tapos yung bibigyan ako ng pampatulog. Na makatulog dahil sobrang kirot. Kailan nag-sink in sa'yo na wala ka ng paa? Yung normal na yung... Yung wala ng kirot, wala na lahat. Wala na, oo. Kaya nagpapasalamat ako sa Santa Ana Hospital talaga. Bumalik ka dito sa bahay nyo dito sa Sampaloc. Oo. Kasi wala nang tumatanggap sa'yo. Oo, bigla na. Sabi ng tita ko, ano nangyari sa'yo? Tita, nag-gangrene ako. That time na yun, nakakalakad pa ang nanay ko. Sige, alagaan ko siya. Habi ng mga bakla, mama, mag-live ka, mag-ayos ka. May nagbibigay naman. Lumaban pa nga ako sa isang apps eh. Mga kalaban ko, mga iba-ibang country. Oh. Sa Blood. Pasama lang ako sa Grand Finals, pero hindi pinalad. Pero kahit pa paano nakatulong din sa akin ang Blood. Tsaka ang Facebook. May malalaki, may maliliit, may mga 50 pesos, pero nagpapasalamat ako sa mga nagbibigay na gano'n. Yung bang na-appreciate ko na kahit 50 pesos, alam mo ba yun? Oo. Malalaman mo yung mga taong talagang yung tutulong sa'yo na hindi ko naman kilala, pero tumulong. Yung mga dating tinulungan ko, hindi naman ako nanunumbat. Yung humingi lang ako konting tulong, parang dead ma sila. Nasaan yung mga kaibigan mo ha? Dumaranas ka ng ganyan. Sinakatkat yung mga anak-anakan ko, nagpapadala sila sa akin ng pera. Lahat ng anak-anakan ko, tumulong sila sa akin. Si Boss, si Mama Jen, si Kendall. Tapos ano na ngayon ang kabuhayan mo? Hindi ka na nakakapag-show. Meron. Basta may event si Boss Wilbert, sinasama niya ako. O kaya may tatawag sa akin. Sabi ko, hindi na ako nakakaano. Mama, hindi ko alam yung nangyari sa'yo. So, ang gagawin ko, kung hindi ako pwede, pinapasa ko. Tapos, kumukuha na lang ako ng bahala sila kung magkano bigay nila sa akin. Sabi ko, bahala ka na lang kung magkano bigay mo sa akin. Pinapasa ko sa kanila. Minsan naman, meron kukuha talaga. Okay lang daw, kahit naka-wheelchair ako. Oh, ang bait. Talagang linalaban mo talaga. Nilalaban. Tapos nagkaroon nga ng reunion. Yun ang unang-unang pinaglabasan ko, yung reunion ng Palawan Disco Do Bar. yun ang nakita ko. Oo, sa Comodja ginawa. Maraming salamat sa Comodja. Grabe, nag-iyakan sila noon. Hindi pa nga ako lumalabas, umiiyak na sila. Hindi sila makapaniwala kasi nangyari sa akin. Napakasaya kong tao. Hindi ako masamang kaibigan. Tapos yun, umuwi na ako dito sa tita ko. Eksakto, nadapa ang nanay ko. Ako na nag-alaga sa kanya. So, dinala namin siya sa orthopedic. Hindi siya pwedeng operahan. Kasi matanda. Mamamatay siya. Lalagyan siya ng bakal sa likod. Sa likod. May nabali kasi siyang likod. Ngayon, bedridden na lang ang nanay mo. Tapos natuluyan na siya na parang. Na-dimension na. Oo. Pero minsan nakikilala niya ako, minsan hindi. Anong pakiramdam mo? Wala, naiyak na ako. Minsan ako tinatawag niyang nanay. Sabi ko, ay naku, iba pala. Totoo pala yung mga napapanood ko. Ganito pala. Gusto mo siyang alagaan pero paano ka? Lumaban ako kahit ganito ako. Gumagapang ako, pinapakain ko siya. Nagluluto si Melay. Siya muna pakakainin ko bago ako. Sa mga nangyayari sa'yo, saka kumukuha ng lakas. Kay Lord, kasi alam mo naman yung simbahan natin, di ba? Sa Holy Trinity. Maliit pa ako, dyan ako sinisimba ng nanay ko. Kaya bawat hiling ko, tinutupad niya. May namang magpapadala. Pag kailangan ng diaper, sina Boss Raul, si Madam Cecil Bravo. Thank you very much. Marami, daming tumulong sa akin. Nalungkot si Boss kasi nung tumawag siya sa akin, sabi niya, gusto mo na ba magkaroon ng artificial legs? Sabi ko, oo. Pumunta siya dito sa akin, tapos may sumukat sa akin ng legs. May nag-offer pa ng isa. So, hindi ko naman hinindihan. Actually, dalawa ng artificial legs ko eh. Prosthetic legs ko. Galing. Nagagamit mo siya? Oo, nagagamit ko siya sa show. Ay, ang galing. Pero gumagamit pa rin ako ng Saklay. walker. Walker. Etong bahay nyo ngayon to, eto yung sa tita mo. Oo. Nasa ang tita mo ngayon ang tumutulong sa inyo, Oo. ang nanay mo. Nakakatuwa ang bait-bait ng tita mo. Siya yung sa pagkain. Hindi na ako. Ano yung pinakaparte, buti hindi ka sumuko? Hindi ka ba naiinggit yung mga kasamahan mo? Yung ginagawa mo, ngayon sila yung gumagawa. Hindi naman, natutuwa naman ako. Kaso may oras na time siguro pag mag-isa ako dito. Sabi ko, tumapang buhay. Sabi ko, hindi eh, laban ako. Ganun na naman tayo, laban eh. Kasi pag nagpatalo tayo ng lungkot, depressed, at saka advice ko sa inyo, huwag lang po kayo masyadong manigarilyo dahil totoo po pala yung na sa sigarilyong kaha. May kapatid ka ba, Chat? Wala, isa lang po akong Nag-iisa anak. kang anak. Pero alam mo, maswerte ka kasi may tita ka pa. Ngayong nandito ka, hindi ka na nagsoshow, madalang ka na Dalang lang, pag may mga nag-invite, usually palagi kay Boss Wilbert eh, kay Boss Raul, kay Madam Cecil, at kay Richard Inyola pala, naku, ini-sponsoran niya lagi.
Nakakatuwa. Alam mo, kaya naman pala madali mong natanggap yung sitwasyon mo kasi may raming tumutulong. Yes. Tsaka palagi ako nagdadasal. Yun. Panlaban ko, dasal. Ano sinasabi mo sa Diyos? Maraming salamat sa lahat ng ginawa mo sa akin. Kung ano man yung kasalanan ko na hindi maganda, patawad. Siguro, tinapik mo lang ako dahil sa may ginawa akong sobra na hindi na maganda yung ginagawa ko. Pero binuhay mo pa rin ako. At nagpapasalamat ako sa iyo. Hindi mo kami pinapabayaan, kaming mag-ina. Laban lang tayo. Ano man mangyari sa buhay natin, huwag tayo papatalo sa problema. Huwag niyo ipapasok sa utak niyo kasi nakakasira talaga ng ulo. May mga pinagsisihan ka na. Marami. Yung hindi ako nakapag-ipon. Kasi waldas ako eh. Pag may kita ko, papainom ako. Pag may kailangan sa akin, magbibigay ako. Realize ko, okay lang. At paano eh, nakakain ako 3 beses ang araw. Nilabantayan ako ni Lord, tsaka nanay ko. Masaya na rin ako siguro, kaya siguro that time na yun, ako naman siguro ang dapat mag-alaga sa nanay ko. Tsaka naramdam ko sa sarili ko ngayon habang kinakausap kita, napakalakas ng dating mo. Alam mo yung parang laban na laban ka talaga sa buhay na napakagandang attitude. Oo naman, syempre. Tapos ikaw pa makakaharap mo. Lalakas ang loob ko. Diyos ko eh, para na rin tayo magkapatid. Alam niyo po ba ito, yung bahay nila sa Bitina Street? Pag dumadaan po ako sa kalsada niya, inihirapan ko yan. Sabi ko, bakla to. Oo, ginagala. Kasi tahimik lang po ako, pero sila talaga yung lakad na talaga sila isang barangay. Madaling araw Oo. po, nakikita namin yung si Romel. Si Romel ko sa tahimik, yung parang hindi siya pabuko. Ayun. Anong ngayon ang wish mo, lalo na ngayon, magpapasko? Ang wish ko lang, sana magmahalan lahat. Kung may nangangailangan ng tulong, tulungan natin. Alam mo, minsan pag may humingi sa akin tulong sa phone, humingi ng Gcash, dahil kakilala ko, may mga sakit din. Nagbibigay ako pag meron ako. Sabi ko, ito lang yung pera ko, 50 pesos. Okay na ba yan? Okay na sa kanila. Kamusta yung tita mo? Tita ko na siya, ninang ko rin siya. Tita Ninang. Miss Dali de la Chica, yan. Sa government siya nagtatrabaho. Anong gusto mo sabihin sa tita mo? Tita Ninang Dali, thank you very much sa'yo. At tinanggap mo ako. Hindi ka nagdalawang isip. Maraming salamat sa'yo. At syempre, papasalamat din ako at tinutulungan mo kami mag-ina. Sana marami ka pa rin matulungan. Sa simbahan siya ngayon, nag-ano. Tumutulong siya sa church. I think Sunday ngayon, nag-church ka na rin ngayon kahit sa telepono. Hindi, araw-araw. Ay, nagsisimba ka. Nagka-tricycle ako. Kaya di ba yung mga post ko, lagi ako nasa church. Araw-araw yun. Anong mensahe mo sa nanay mo? Ayun, Nay, palakas ka lang lagi. Huwag palaging isip siya na isip. Ang dami siya nakikita. Ga-hallucinate na siya. Kaya minsan natatakot ako. Ano nakikita mo? Hayaan mo sila. Sabi niya parang iniyayaya nila ako. Sabi ko, huwag ka sumama. Gusto ba sumama? Sige. Ayoko. Bigla siya gano'n. Minsan nagbibiroan kami, nagkakantahan. Minsan nagigising siya madaling araw. Tulog na ako. Kakanta siya ng kakanta, hinaayaan ko na. Ito na yung pagkakataon mo para magpasalamat sa mga taong tumulong sa'yo para makabalik. Sa bilang ikaw ngayon, kahit na wala kang legs. Siyempre una, Tita Dali de la Chica, maraming salamat. Cecil Bravo, Raul Barbosa, na siyang palaging tumutulong at nag-billion diaper ng nanay ko. Frank Kendall Fabroa, manager of 1690. Mama Genesis Galios of Apollo Entertainment Bar. And of course, my bossing, my beshi, kaibigan, Mr. Wilbert Tolentino. Maraming salamat sa iyo. At lalo na sa binigay mo sa akin, prosthetic legs. Mga pink mannequins, yan, ng 690. Kay Nico Merckx. At syempre sa iyo. Kapasalamat din pala po ako sa 22nd Street, Cebu. Tsaka Marcos Highway. Kay Ma'am Kai Confiado Aguilar. And of course, kay Boss Mon Confiado na napakabait ko naging amo sa 22nd Street. Maraming salamat po sa inyo. Kundi dahil din sa inyo, hindi rin po ako makikilala. Nakakatuwa. Ayan, sa mga lahat po ng bar ni Boss Wilbert, bago ako nag-Fahrenheit, nagsini musika po ako kay Mama Genesis sa Aurora Boulevard. Ang tapat nun ay Masahihan. Tapos, nalipat po ako ng Fahrenheit. Naging home performer po ako doon ng Fahrenheit. Siya po ang nagbuhay po ng 1690. At minubuhay po rin po niya ang mga dating After 6 model ng 690. Maraming salamat sa iyo, Boss Wilbert Tolentino. I love you. Alam mo, natutuwa ako kasi masaya ka.
Oo. Mas lalo masaya ako nung sinabi mong kukuhanan mo ako, interviewin mo ako. Ang saya ko kaya. Nakita ko sa'yo yung laban mo. Natutuwa ako sa'yo. Ituloy-tuloy mo lang yung attitude mong lumalaban sa buhay. Hindi hadlang ang pagiging isa lang ang binti mo. Para malungkot ka, para hindi ka lumaban, pero ikaw, laban talaga. Yan ang pinakamagandang attitude na natutunan ko ngayon. Lalong lumakas ang loob ko. Kat, thank you very much. Maraming salamat sa'yo. At saka sana patuloy mo lang yan. Yung lakas mo sa pakikipaglaban sa buhay mo. Kasi kitang-kita ko, ramdam na ramdam mo. Talagang lumalaban ka talaga. God bless you. At saka ang nanay mo. At saka ito, gusto ko marinig ng mga tao yung sinasabi ko kanina na kumakanta ka. Kailangan mag-sample ka. Alam niyo mga kaibigan, habang ginagawa po namin itong interview namin, andyan po ang nanay niya na nakahiga. Kumakanta po yung nanay niya. Kung yung nakakantay ko yun, tanging yaman parang sa nanay. Kung ako ang kayamanan niya nung sinilang niya ako, siya naman ang kayamanan ko kasi po siya ang aking ina. Ito po ang tatandahan niyo, mamahalin niyo po ang ina niyo dahil pag nawala na po yan sa inyo, wala na po. Dahil ang nanay niyo po ang nakakaintindi sa lahat-lahat sa pagkatao niyo. Nay, siya pong nanay ko. Kinukunan ka. Ako na po nag-aalaga sa nanay ko magmula nung siya ay hindi na makapaglakad at hindi pwedeng operahan. Ano na, Nay? Musta ka na? Kilala mo pa ako? Opo naman. Ang pangalan ko? Natira. Hindi na niya ako kilala. Hindi nakilala. Okay lang. Toto. Ito dyan mo. Ikaw ang aking tanging yaman na di lubusang nasumpungan ang nilikha mong kaligtan. Sulyap ng iyong kagandahan, ika'y hanap sa tuwina nitong puso. Ikaw sana. Naiyak na ako. Love you, nanay. At mga kaibigan, kasama po natin yung nag-aalaga po sa kanila, tumitingin sa kanilang mag-ina, si Ate Mela. Hello, Ate Mela. Hello po. Ate Mela, ilang taong ka na dito? Mga 5 years na po. At sabi sa akin ni Chat, kayo daw po ang nag-aalaga sa kanya. Kamusta po? Pagka umaalis po si Kuya Toto, dahil Kuya Toto tawag po dyan sa kanya Ako po yung tumitingin sa nanay niya. Sa pagkain nila ako nagbibigay. Nakakatuwa ka naman. Salamat sa iyo sa pagtingin sa kanilang mag-ina. Salamat, ate. Gabayan ka ng Diyos. Thank God you din bless po. you. Salamat sa God bless pagtingin din sa kanila. po. So with that mga kachika, ito po, napakinggan niyo na po at napanood po ninyo kung paano niya po iniraraos ang kanyang buhay sa araw-araw, kung paano po siya pumunta kung saan-saan na gusto sa parte ng kanyang bahay na talaga namang ahanga ka talaga, fighter ka talaga ni. Correct, laban lang tayo. Fight. Maraming salamat, Chat. Maraming salamat, Romel. I love you. Yes, God bless you. At God saka sa bless you nanay too. mo. Yes. Stay healthy. Bye. So with that mga kachika, dead mang nega, dead mang bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon. Dead ba ang nega? Dead ba ang bash? Dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon!